success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka. Ito po muli si Arnel Corpus mula po dito sa Great Ark Farm. Buwabati po sa inyo na isang magandang araw. Ngayong umaga mga kabaka, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo yung nilalaman po ng aking isip patungkol po sa magiging future po ng ating industriya ng pagbabaka. Alam ko po mayroon na pong roadmap ang Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry. Itong sa atin naman po ay dagdag lang ng konti para po sabay-sabay at saka siguro marami din po sa atin at ang hindi alam kung saan papunta o saan dapat pumunta ang industriya ng pagbabaka sa Pilipinas. So ito, ang tawag ko po dito is Unsolicited Proposed Roadmap for the Philippine Beef Cattle Industry with emphasis on quality grading and traceability. Yan po yung parang pinaka-title po ng topic na to. No? Sa ngayon, ang Philippine cattle industry ay medyo substantial po yung growth niya due to increase ng local at saka international demand. No? Napakahalaga po na mayroon po tayong strategic roadmap na susundan para po maabot natin itong mga minimithi natin para po sa industriya. At dahil po rito, magkakaroon po tayo ng advanced traceability system para po abos po natin yung food safety. Kasi kailangan po yan, lalong-lalo pag darating na po yung panahon na mag-i-export na po tayo ng sarili nating beef product. Kailangan po talaga yung food safety ay mapakita natin sa ating mga international consumers para po mabuo yung tinatawag na market trust. And of course, para po makomply po natin yung international standard po pagdating po sa beef food safety. So yung pinaka-vision po natin sa unsolicited proposed roadmap na to ay to establish a globally competitive and sustainable Philippine beef cattle industry renowned for its high quality beef and comprehensive traceability. So napakahalaga po yan mga kabaka. And ang unang objective po natin dito is to increase production efficiency. Nag-umpisa na po tayo na yung pagpataas po ng antas ng ating mga genetics. And of course, hindi lang po genetics, ang importante din po is matuto po tayo na i-optimize yung ating feed resources. So yun po yung una. Ang pangalawa po is yung elevate beef quality through systematic grading. So ito po, sobrang layo pa natin dito, no? Pero maganda na as early as now, pag-usapan na po natin ito, kailangan mag-introduce po tayo ng structured beef quality grading system that rewards producers for high quality outputs. Kasi sa ngayon mga kabaka, ang nangyayari po sa merkado po natin, pag yung farmer nagbenta ng baka, pareho lang po yung bentahan ng payat at saka matabang baka. So wala pong premium, wala pong incentives para po pagandahin ng ating mga magsasaka yung kanilang produkto. Pero pagdating po na mayroon na po tayong systematic grading system, babayaran po yung mga magsasaka base po sa ganda ng kanilang produkto. So mayroon po tayong titingnan na tuwing gumagawa po tayo or tuwing nagpo-produce po tayo ng isang produkto, pipilitin po natin na pumasok siya doon sa pinakamagandang quality para po makuha po natin yung premium na presyo. Ang pangatlo po mga kabaka is to implement comprehensive traceability. Ito po tulad ng na-share ko na po sa inyo before, sa Australia po kasi yung baka mula pagpanganak hanggang mailagay po siya sa slaughterhouse, natitrace po nila yung mga baka kung saan po sila nanggaling. So kailangan po natin ito, hindi lamang po dahil sa tinatarget po natin yung international market, pero mahalaga po ito dahil if ever lang po may dumating na sakit ng mga baka, mapipinpoint po natin kaagad kung saan po nanggaling yung sakit dahil po mayroon nga po tayong traceability system, no? And then, ang pang-apat po is yung enhanced sustainability.
kailangan po natin i-promote yung environmentally sustainable practices within all industry segments. Hindi po pwede na habang nagpo-produce po tayo ng pagkain ay nasisira po yung kalikasan. Kaya importante po yan. And ang panglima po is yung strengthen stakeholder collaboration. Kasi yun po ang isang problema po natin, kabaka. Kailangan po sa pag-formulate ng solution para po mapaayos natin ang estado ng pag-produce ng pagkain para po sa ating bansa. Kailangan po pag nagplano po, hindi lang po yung taga-gobyerno ang dapat kasali. Hindi lang po yung taga-gobyerno at saka yung mga akadem ang kasali. Kailangan po lahat kasali, lalong-lalo na po yung mga magsasaka. Hindi po pwede nagagawa po tayo ng policy na hindi po kasali yung mga magsasaka. Kasi sila po ang nakakaalam kung ano po yung nararapat gawin para po sa kanilang industriya. So, importante po yan na isali natin. And of course, ang pang-anim po o yung panghuli is expand market reach. Yan po ang isang objective po natin. I-penetrate po natin yung both local and international markets with high traceable beef. So, ito po yung ating strategic roadmap. So, meron po tayong phase 1, phase 2, phase 3. Yung phase 1 po natin, yung foundation and capacity building. Hindi ko na po ito lalagyan ng taon. Nilalabas lang po natin ito. Normally kasi sa roadmap, dapat mayroon pong target na years. Saka na po natin gagawin yan. Gusto lang po natin ilabas tong idea na to para po sabay-sabay po natin mapag-aralan at baka pwede po natin i-adapt. So sa phase 1 po, ang una po natin gagawin dyan is yung genetic improvement and quality benchmarking. Yan. So, una po dyan, kailangan yung breeding program. Mag-establish po tayo ng breeding centers, which is meron na po tayo. Meron po tayong National Artificial Breeding Centers. Meron pong isa sa Nueva Ecija at meron po dito sa Northern Mindanao, sa Bukidnon. At alam ko meron din po sa Bohol, pero sa mga maliliit po yan na mga ruminants. Mag-i-establish po tayo ng mga breeding centers para po makakuha po tayo ng superior genetics to enhance meat quality. At ang sunod po is yung beef quality grading system. Yan. Kailangan po natin mag-develop at mag-implement ng grading system that categorizes beef based on marbling, color, texture, rewarding producers based on meat quality. So yan na po yung sinabi ko kanina. And then ang pangalawa po is yung infrastructure and traceability development. Kailangan po, una po dyan, feeding systems. Kasi yan po ang kulang natin. At kaya po nandito po ang Great Arc Farm dahil yan po ang isa sa ating gustong ibahagi sa ating mga kapwa magsasaka. Utilize local feed. Mahalaga po yan. To reduce cost and increase feed efficiency. So marami po tayong mga pagkain na local na pwede po natin gamitin para po mapamura po natin yung pag-produce. Ang pangalawa po is yung facility upgrades. Yan, kailangan po natin yan. Yung mga slaughterhouse po natin, kailangan po i-upgrade po natin na yung ating karne ay lalabas po na nakabox na po siya. Na nakat na po siya into primals para po maka-dictate po tayo ng magandang presyo. So yan po ang facility upgrades na kailangan natin. At ang pangatlo po dyan is yung policy and regulatory support. Importante po yan. Kailangan po magkaroon ng government collaboration at kailangan po magkaroon ng regulatory frameworks to set the standard that mandate quality, grading, and support traceability system maintenance. So yan po yung ating phase 1. Ang phase 2 naman po natin is yung growth and enhancement of quality standards. Siguro baka pwede to 5 taon sa phase 1, 5 taon sa phase 2. At ang una po nating pagtuunan ng pansin dyan is yung advanced traceability and quality assurance. Yan, importante po yan. Ang kasama po dyan is yung technology integration. So, i-enhance po natin yung traceability. Tulad po sa Australia, ang gamit po nila is yung tinatawag po nilang RFID at saka yung
kailangan may blockchain for real-time, transparent data. So, tulad ng sinabi natin, pag may problema po sa biosecurity, agad-agad. Pag merong baka na tinamaan ng sakit, alam po natin kung ano po yung history ng baka na yan, saan nanggaling, saan pinanganak, at madali lang po natin masusum in kung saan po yung farm na pinanggalingan po ng sakit. And then, ang pangalawa po dyan ay yung expand quality assurance programs. So, kailangan malink po natin yung national grading system with traceability to ensure product quality consistently meets high standard. Research and market development, kailangan po natin yan. Ang kasama po dyan ay yung disease management, no? Integrate veterinary research into the traceability system, at ang pangalawa po dyan yung sustainability practices, no? Implement sustainable practice informed by traceability data, no? Ito mahalaga po to kasi nangyari na po to nung panahon po ng ESF. Lahat po ng local government officials, kanya-kanya po silang sara ng border. Nangyari nga po dati, yung baboy namin dito sa Jensan area na wala namang sakit, hindi namin maibenta sa Manila dahil someone from Leyte sinara yung highway. Hindi po pwede ganon. Hindi po pwede na nagdidesisyon po tayo na isara yung highway dahil lang po may industry na matatamaan doon na wala naman pong scientific backing, no? Nangyari din po yung itlog ng Batangas papunta lang ng Zamboanga area, hindi rin makadaan kasi somewhere in Negros blinak po yung daan dahil po takot sila na matamaan yung industry. So ito, pag mayroon na po tayong mga sustainability practice, hindi na po natin dapat gawin yun kasi mayroon na po tayong data na scientifically backed na pwedeng pagkunan ng data. At sana sa mga ganitong kaso, huwag na natin bigyan yung mga, yung mga politicians, yung mga local politicians na magsara ng border. Dapat po, ang may call po dyan, yung Department of Agriculture, yung flow po dapat ng pagkain, hindi po dapat pinapakialaman ng local government units yan. Lalong-lalo na po yung kanilang pagdi-decide ay hindi po based doon sa scientific decision, kundi based on political, base po sa claimor ng botante. Mahirap po yan. Marami pong industriya ang tinatamaan dyan. Ang sunod po is yung branding and marketing. So kailangan i-position po natin ang Philippine beef as a high-quality, well-raised product in the international market. Nako, ang ganda po niyan. And then of course, ang panghuli po, yung third phase po natin is sustainability and global compliance. Yan. Number 1 po dyan is yung full integration of traceability and quality grading. So, ayan na. Kompleto na. So, yung supply chain management, ensure comprehensive use of traceability system by all stakeholders. So, ibig sabihin, yan yung sinasabi natin. Hindi lang po gamit ng farmers yan. Gamit din po ng mga decision makers para po yung ating maging decision ay hindi lang po nakakabuti sa iilan pero para po sa pangkalahatan. And then ang sunod po dyan is yung kasama po dyan yung consumer access, no? Provide consumer access to traceability and quality data, no? Enhancing trust and marketability. Pag ako din po yung buyer, gusto ko malaman saan nanggaling ang aking baka, saan nanggaling ang aking karni ng baka, saan nanggaling ang aking pagkain. At ito po lahat ay hindi lang po ito applicable po sa karni ng baka. Pwede rin po ito sa manok, pwede rin po ito sa karni ng baboy. And ang sunod po dyan is yung enhance compliance and stakeholder engagement. Lalabas na dyan yung data analytics, no? Utilize traceability data for supply management and trend analysis. So, alam na po natin saan may kulang ang karni ng baka, doon natin dadalhin ang ating produkto. Dahil meron na po tayong data kaya mahalaga po yan, no? And then, compliance monitoring. Use the system for regulatory compliance, health, and safety reporting. So, hindi na po tayo mahihirapan. Hindi po tuwing may problema, pag-iisipan pa natin kung ano ang ating magiging solusyon. Ito, bago mangyari yung problema, alam na po natin ang solusyon kasi alam natin kung mayroon pong magiging sakit
sa isang lugar, kaagad-agad makikita po natin dahil meron po tayong traceability system na kung saan madali po nating mapinpoint kung saan nag-umpisa yung problema. And then of course, industry workshop. No, kailangan educate po natin yung ating mga stakeholders sa bagong technology at saka yung best practices in quality and traceability. Okay? And then of course, monitoring and evaluation. Kailangan po meron po tayong system audits and reviews, and then kailangan meron po tayong performance matrix. So, yun po. So, sa panghuli, sabi nga natin, incorporating a structured quality grading system and comprehensive traceability into the Philippine cattle industry will not only ensure product integrity and enhance consumer confidence, but also open international market opportunities that require strengthened quality and safety standards. So napakaganda po ano. This strategic plan aims to transform Philippine beef into a highly regarded and sustainable product on the global stage, promoting industry growth and profitability aligned with environmental and ethical standards. So, malayo-layo pa tayo dyan, pero kaya nga po tinawag na roadmap. And of course, by adopting this roadmap, the Philippine beef industry can achieve remarkable improvements in quality, efficiency, and international competitiveness. So, sana, Sek, andito lang po si Kabakang Arnel Corpus. Willing po kaming tumulong. And of course, ang aming pong pangarap na sana ma-integrate na po natin ito sa industry at para naman po meron po tayong laban pagdating po natin sa international markets. Alam ko po napakalayo niyan, pero kailangan pangarapin po natin yan para po magkaroon po tayo ng magandang quality ng karni ng baka at of course safe po para sa ating lahat. So sa muli, ito po si Kabakang Arnel Corpus mula po dito sa Great Ark Farm sa ngalan po ng aking partner si Pastor Julius Palir sa likod po ng kamera. Kami po ay bumabati ng isang magandang araw. Huwag niyo pong kalimutan, marami pa po kaming video na gagawin mula po ito sa farm to plate na video at gagawin po namin to para sa inyo para po sabay-sabay po tayong matuto at sabay-sabay po natin maabot ang ating pangarap. Paki-like, share, and follow ang ating page sa YouTube at saka sa Facebook. By the way, sa YouTube, maraming salamat po sa mga follower po natin na nagpapadala po ng comments. Binabasa po namin lahat. Sorry, hindi po namin kayo ma-replyan, pero binabasa po namin lahat ng comments ninyo at yung mga request po ninyo ay gagawin po natin lahat yan. So sa muli, pagpalain po tayo ng Panginoon. Cultivating hope.